Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan pinahintulutan ng headmistress ng academy si Professor Edward, upang subukan ang kakayahang meron si Will Surfort. Binigyan niya ng isang laban ang ating bida, at kung magagawa niyang magasgasan ang guro, ay hahayaan na niya itong manatili sa academy, na napagtagumpayan naman ni Will. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 3 and 4. Maagang bumangon si Will Surfort upang gawin ang kanyang trabaho na mag-deliver ng mga newspaper. May bumati sa kanyang matanda at sinaad na, "Hoy Will, maaga ka talaga. Good luck sa iyong paper route, kita tayo mamaya sa bahay ni Gina." Sinaad ni Will na, "Magandang umaga, aasahan ko yan," habang bigla itong natapilok, at ang kanyang dalang mga newspaper ay nagkalat sa sahig. Habang kinukuha niya ang mga newspaper, nakita niya na kasama sa pahayagan ang kanyang kaibigan na si Elf Arya, at nakasaad na nakagawa na naman ito ng panibagong spell magic, at ito ang pinakauna na nangyari sa kasaysayan, na ang isang salamingkero, ay nakagawa ng 12 original spells. Natuwa si Will sa kanyang nabasa, at nagtatrabaho daw ng maigi si Elf Arya, kaya kailangan niya din daw na magpursigi. May nabasa din ito, na ang Upper Institute ay naglagay din ng order sa buong mga estudyante. Ang kliyente ay si Ice Maiden Elf Arya mismo, na ikinagulat ni Will. Inilipat naman ang scene sa Red Arden Dormitories, kung saan si Will ay humihingi ng pabor sa kanyang kasama sa kanyang silid, na bigyan siya ng kanyang magic items. Tinanong ng lalaki na anong dahilan kung bakit nagmamadali ito. Sinabi ni Will na ang academy ay nakatanggap ng utos mula kay Elfie, kaya kailangan niyang magmadali upang sumali dito. Nagtanong muli ang kanyang kasama na paano na ang kanyang klase. Ang pangalan pala ng roommate ni Will ay Rusty. Sinabi ni Will na wala siyang pasok ngayong araw at magtutungo daw ito sa dungeon. Dagdag pa nito na hiniling sa atin na mangolekta ng mga ice cores mula sa Frostwalkers. Tila kailangan niya ng maraming magical catalysts at babayaran ang mga estudyante para sa anuman ang kanilang makolekta. Pupunta ako sa ika-4 na palapag. Kaya kailangan ko ng iyong magic item, Rusty. Sinaad ni Rusty na talagang iisa lang ang focus mo, hindi ba? Gumawa ako ng ilang mga upgrade mula noong huling beses habang inabot na niya ang mga magic items kay Will. Nagpasalamat si Will at yan daw ang kanyang artificer. Bago pa makalabas si Will, ay tinawag siya ni Rusty upang bigyan ito ng pagkain. Bigla namang nagsalita ang narrator at sinaad na ang dakilang ninuno natin, ang Mage Queen Mercedes, ay nagsabing, ang dungeon ay ang ina ng lahat. O mga anak ng mahika, dalhin ang inyong kaalaman at karunungan sa kailaliman, pag-aralan ang hindi alam sa inyong landas. Lahat ay konektado. Nakadating na si Will sa 4th floor ng dungeon, habang napansin naman ng kanyang pusa, na ang lugar ay sobrang gulo dahil sa may nakita silang mga halimaw, at mga taong naglalaban. Ang mga taong nakita ni Will, ay ang grupo ni Sion, kung saan matagumpay na natalo ni Sion ang mga Frostwalkers. Hindi naman nakentento si Sion sa kanyang nagawa, dahil mas higit na mas malakas ang natalo ni Will noong iniligtas niya siya noon. Napansin ni Will na mukhang ganado si Sion, at sa paraan niya, tiyak na wala nang matitirang mga halimaw. Nagdesisyon si Will na lumayo sa kanila, ngunit may bigla itong nakitang babae na nasa panganib. Mabilis na sinuot ni Will ang kanyang salamin, upang maghanda na harapin ang mga halimaw at iligtas ang babae. Nagpakawala ng 3 slashes si Will, at matagumpay niyang nahati sa 2 ang 3 halimaw. Nagtataka naman ang babaeng iniligtas ni Will, dahil imbis na magic, ay espada ang tumalo sa mga halimaw. Tinanong ni Will, kung okay lang ang babae, habang sinaad nito, na okay lamang siya, at nagpasalamat sa pagligtas niya sa kanya. Ipinakilala ni Will ang kanyang sarili, habang sinabi naman ng babae ang kanyang pangalan, at ito ay Iris. Sinaad ni Iris na ikaw yung upperclassman na nag-aaral ng mga libro, ikaw din ang hindi marunong gumamit ng mahika, ang unang walang talento sa paaralan. Napa-make face naman si Will, habang tinanong nito na kung bakit upperclassman. Sinabi ni Iris na dahil 14 years old pa lang ako, habang sinabi ni Will na hindi ka ba nababahala. Tulad ng sinabi mo, wala akong talento, hindi mo ba ako binibigyan ng sama ng loob dahil doon?
Sinaad ni Iris na bakit ko naman babastusin ang isang taong nagligtas sa buhay ko. Hindi ka man marunong gumamit ng mahika, pero may talento ka, talagang nirespeto ko iyon. Biglang nakaramdam ng kilig ang ating bida, at nang napakalma na niya ang kanyang sarili, ay nagtanong ito na kung nandito ba siya para tapusin ang order. Sinabi ni Iris na oo, dahil gusto niyang tulungan ang Magi Evander, gusto kong gawin ang bahagi ko para suportahan ang langit. Napaisip si Will, at sinaad sa kanyang sarili na hindi iyon isang labis na pagpapahayag. Hindi pa natin nakikita ang tunay na langit kahit ngayon, ang langit na nakasabit sa mundong ito, ay walang iba kundi isang peking langit, isang napakalaking barrier, ang tanging bagay na nagpapanatili nito sa lugar, ay ang makapangyarihang mahika ng mga Magi Evanders. Ayon sa alamat, kapag nabigo ang barrier na iyon, ang mundo ay muling malulubog sa dilim at magsisimula ang sakuna, kapag nagtatrabaho kaming mga estudyante, upang tapusin ang mga order, hindi lang dahil gusto naming maging Magi Evander din, kundi dahil naniniwala kaming ginagawa namin ang bahagi namin, para suportahan ang langit. Sinabi ni Iris na gusto mo bang malaman ang isang bagay, Will? Actually, nakilala ko na si Lady Elfaria. Ikinagulat ito ni Will, habang sinaad ni Iris, na nakipag-usap ako sa kanya tungkol sa napakaraming bagay, Lady Elfaria. Nabubuhay ako upang maglingkod sa iyo. Sobrang excited ako nang marinig ko ang tungkol sa order, kaya tumakbo ako papunta rito mag-isa, ngunit hindi pa ako nakakakuha ng Frostwalker, ni isa, tiyak na nakuha na ng ibang estudyante ang lahat ng iyon, wala ring nakukuha ang mga search spell ko. Bigla namang umupo si Will, at hinawakan ang buhangin upang tignan ito, habang tinanong ni Iris kung ano ang ginagawa niya. Sinambit ni Will, na nagiiwan ang mga Frostwalkers ng mga piraso ng yelo sa kanilang mga yapak, karaniwan ay nasa pagitan ng 0.5 at 1 mm ang lapad, pero ang mga ito ay higit sa doble ng lapad, tiyak na may isang colossal sa unahan, o marahil sa isang lugar na hindi maaabot ng mga search spell mo. Sinaad naman ni Iris, na hindi ka marunong gumamit ng mahika. Paano mo malalaman ang lahat ng ito? Sinabi ni Will, na maganda ang mahika, pero hindi sa lahat ng bagay ay makapangyarihan ito, lalo na sa dungeon. Kinuha ni Will ang kanyang magic item at sinaad, na bukod pa rito, kahit na wala akong talento, ay makakabawi ako sa pamamagitan ng karunungan, kaalaman, at karanasan, kung may hindi ako alam, ginagawa ko itong misyon na matutunan ko ito. Ang tinutukoy na colossal ni Will, ay lumabas sa kanilang itaas na bahagi, na napansin ni Will, at mabilis na binuhat si Iris, upang maiwasan nila ito. Ang halimaw na nasa kanilang harapan, ay isang Frostrex, ito ay isang advanced na subspecies ng Frostwalker, isang peste na may halaga na 6 credits, at isang kilalang halimaw sa ika-4 na palapag. Ibinaba na ni Will si Iris, habang sinaad niya, na hindi epektibo ang mga pisikal na atake sa Frostrex. Ang bagay na iyon ay isang dwarf killer. Magyayelo ka kung kahit konti, ay makahawak ito sa iyo. Ang tanging bagay na magiging epektibo dito, ay ang ranged magic. Sinaad naman ni Will, na masyado itong mahirap para sa iyo. Huwag kang mag-alala, natalo ko na ito noon ng maraming beses. Nagpakawala ng isang ice beam ang Frostrex, na nagmula sa kanyang bibig. Tumalo ng napakataas si Will, upang maiwasan ito, ngunit itinaas ng Frostwalker ang kanyang atake, upang matamaan ang ating bida. Muli namang naiwasan ni Will ang ice beam ng halimaw, at mabilis na tumakbo ito patungo sa halimaw, at hinagis ang kanyang magic item sa katawan nito. Pinalupot ni Will ang kanyang magic item sa iba't ibang bahagi ng halimaw, at sinaad na ang kahinaan ng Frostwalker ay apoy at bomba. Sinindihan ni Will ang tali ng kanyang magic item na nakapalupot sa katawan ng Frostwalker, at lumikha ito ng malakas na pagsabog na naging dahilan upang magkapira-piraso ang halimaw. Matagumpay na natalo ni Will ang Frostwalker at sinaad na alam kong maaari akong umasa sa mga magic item ni Rusty. Sisiguraduhin kong pasasalamatan ko siya mamaya. Nagulat si Iris sa abilidad na mayroon si Will, at sinabi nito sa kanyang sarili na ito pala ang walang talento. Mukhang malaki ang agwat ng mga chismis sa katotohanan. Dapat ko bang i-report ito? Tinawag naman ni Will si Iris, upang ipaalam na nakakuha sila ng maraming core, at dapat na silang bumalik sa academy. Inilipat ang scene sa Mercedes College, The Wizard's Tower. May naglalakad na isang babae, at habang inaayos niya ang kanyang buhok,
ay sinaad nito sa kanyang sarili, na kung ano ang kulang niya sa mahika, ay binabawi niya sa pagkamalikhain, na sa uri ng pakikipaglaban na tanging karanasan lamang ang makapagbibigay. Si Iris pala ang babaeng nasa Wizard's Tower, at sinabi din nito, na totoo na hindi siya isang mage, isa siyang napakagaling na warrior at swordsman. Kinatok ni Iris ang isang pinto at sinaad, na maaari ko bang mahingi sandali ang inyong oras. Nang makapasok na si Iris sa silid, ay tumambad ang 5 napakalaking upuan na may 4 na nilalang ang nakaupo, at ito pala ay ang mga Magi Evanders. Tinanong ni Iris kung masama ba ang kanyang timing, habang sinaad naman ng isa sa mga Magi Evanders na singkit ang mata, na hindi naman, isa lamang itong nakakabagot na status update, isang formalidad, kung masisira ang pader ngayon, ang buong mundo ay magugunaw. Sinaad pa ng isa sa Magi Evanders na parang pusa ang mata, na tiyak kung ang sumpaing celestial host ay nakaupo lamang sa kabila ng sky barrier, pinapanood tayo, wala tayong sapat na bilang o lakas para harapin sila. Habang sinambit naman ng parang elf na Magi Evander, na kailangan pa nila ng maraming elite mages, para sa Fated Day. Sinabi ng parang pusa ang mata, na hindi natin papayagan na maging realidad ang alamat, at tinanong si Iris, na mayroon bang sino man na karapat-dapat sa ating oras. Sinambit ni Iris, na ang aking paghahanap sa academy ay nagpapatuloy, ngunit nakatuklas ako ng isang kawili-wiling nilalang, siya ay isang walang mahika, na ang pangalan ay Will Surfort, inirerekomenda kong dalhin siya sa tower service. Sinabi ng singkit ang mata, na hindi maaari, habang ang elf ay pinapaalis na si Iris, at ang parang mataang pusa, ay interesado sa kanyang narinig. Sinaad ng elf, na hindi ko natatanggapin ang mga walang kabuluhang tao dito sa atin, hindi ko talaga kaya, magpakatino kayo. Sinaad naman ng parang pusa ang mata, na kahit duwende, tatanggapin ko, kung siya ay magaling. Sinambit ng galit na elf, na walang hiya ka, paano ka nakaupo dito bilang isang barbaro. Bigla namang pumalakpak ang may singkit na mata, at pinahinto sa pag-aaway ang dalawa. Sinaad din nito, na sa anumang kaso, walang pangangailangan na magmadali, malapit na ang Grand Magic Festival, tiyak, maaari tayong maghintay na makita kung paano ito magaganap bago gumawa ng desisyon. Sinabi ng parang pusa ang mata, na oo, tiyak na may ilang talento na lalabas sa ibabaw, sa isang paraan o iba pa, at kung hindi, maaari silang muling bumalik sa ilalim. Hindi naman nagustuhan ng elf ang kanyang narinig, at sinaad, na tapos na ang ating walang kwentang pagpupulong, kaya aalis na ako. Umalis na ang lahat ng Magi Evander maliban kay Elf Arya. Kinausap ni Iris si Elf Arya at sinaad, na yung batang sinabi mo sa akin, mukhang isa siyang kahanga-hangang tao, Lady Elf Arya. Inilabas ni Elf Arya ang core na nakuha ni na Will at sinaad, na Will, nandito lang ako, naghihintay sa iyo palagi. Dito na natatapos ang Chapter 3 and 4 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-follow and like naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!